Narinig na ba ninyo ang mga katagang, Diyos ko, bakit kung kailan pa ako naging Kristiyano at saka palalong humirap ang takbo ng buhay ko? Kung naitanong na rin po ninyo yan, pakinggan po ninyo ito. Nung unang panahon, uso po ang slavery o pang-aalipin. Pag ikaw ay isang alipin, pwede kang ibenta, pahirapan, abusuhin, saktan, at minsan, kahit papatayin ng iyong amo. Wala kang karapatan maging sa iyong sarili. Ang gusto niya lamang ang siyang masusunod. Kung ano ang ipagawa niya, yun lamang ang iyong gagawin. Iyon pong pwedeng ibenta at pakinabangan pa, ay medyo inaalagaan. Yun naman pong wala ng pakinabang, ay di naasikaso. Ang mga sanay na po sa pagkaalipin o nakontento na sa kalagayan bilang alipin, halos di na po nararamdaman ng hirap ng kanilang kalagayan. Subalit yung hindi pa po sanay ay sasamantalahin ng pagkakataon upang makalaya. Tayo pong lahat ay naging alipin ng kasalanan nang magkasala yung pong ating unang mga magulang na sina Adan at Eva. Para po malinawan ang lahat ng ito po ang isang halimbawa. No? Halimbawa po, uso ang slavery dito sa Quezon City. At mga alipin po tayong lahat. Isang araw, dumating si Pinoy. Sabi niya sa ating slave master, "Hetong malaking halaga, pangbayad para sa lahat ng iyong mga alipin ngayon at sa mga magiging alipin mo pa in the future. Ang lahat ng tatanggap at pipirma sa kasulatang iniwan ko sa iyo at sa darating pang panahon ay pag-aari ko na. May tatako na sila. Aalis muna ako sa ngayon, pero babalikan ko sila in the near future." So, umalis muna po si Pinoy, pero nagkabit siya ng mga CCTV sa lahat ng sulok para mamonitor niya ang nangyayari sa lahat. Takot kay Pinoy ang slave master sa QC o sa Quezon City dahil si Pinoy ang presidente ng Pilipinas. Habang hindi pa tayo kinukuha ni Pinoy para ialis sa slave area, anuman ang mangyari doon, apektado tayo, bagamat hindi na itong akmang lugar para sa atin. Dahil tumatagal ang panahon, di pa bumabalik si Pinoy, may mga pagkakataong yung slave master ay nakikialaman tayo. Subalit dahil nakamonitor sa CCTV, alam ni Pinoy ang nangyayari at sinasaway niya ito sa maraming pagkakataon. Gayunpaman, may mga panahon na hinahayaan ni Pinoy na mapakialaman tayo, bagamat limitado lamang na pakikialam ang hinahayaan niya. Dahil hindi na po yung slave master ang may-ari sa atin, si Pinoy na. Subalit, kung nakikihalo pa tayo sa gawain ng mga hindi pumirma sa kasulatan, mas malaking pakikialam ang pwedeng gawain sa atin ng slave master. At may mga pagkakataong si Pinoy mismo ang nag-uutos at nagsasabi kung anong disiplina ang dapat nating maranasan. May mga pagkakataon din namang si Pinoy mismo ang nagbibigay sa atin ng sitwasyon para tayo ay ma-exercise at lalong lumakas upang makaagaw tayo ng slaves at mapipirma rin natin sila upang maging pag-aari din ni Pinoy. Ganito po ang sitwasyon ng buhay ng isang tunay na nagtitiwala ng lubusan at kumilala sa ating Panginoong Hesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Habang nandito pa tayo sa mundong ito, apektado tayo sa mga pangyayari sa ating paligid. Mga tukso, pagsubok, o problema sa halos lahat ng bagay at sitwasyon. Alam po at nakikita ng Diyos ang lahat ng ito at hinahayaan po niyang maganap ito bilang exercise para tayo ay lumusog spiritually at maging effective na ambassadors or witnesses para sa kanyang kaharian. Ganoon pa man, nakahanda po siyang lagi na tayo ay tulungan. Sabi nga po sa unang Korinto, chapter 10, verse 13, "Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao.
Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Tinitiyak po ng Diyos na tayo mismo ang magtatagumpay dahil tutulungan niya tayo. Ayon naman po sa aklat ni Santiago, chapter 1, verse 2 to 4, sabi po doon, mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Tumitibay daw po tayo sa pamamagitan ng mga pagsubok. Sa verse 4 na po, sabi, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Dapat daw po tayong magpakatatag para daw po maging effective tayo. Para yung experience, makita ng iba na anuman ang dinaranas natin, nakafocus pa rin tayo sa ating Panginoong Hesus. So, tinitiyak po ng mga talatang ito, nakatuwang natin ang Diyos upang magtagumpay. At ang lahat ng mga pagsubok na ito'y upang tayo ay maging ganap. Ibig sabihin po, malakas, kumpleto, kapaki-pakinabang, effective sa gawain ng Panginoon. Nangangahulugan po na ito ay para sa ating pakinabang. Kaya kung mayroon tayong pinagdaraan ng mabigat na karanasan, pagsubok man yan o tukso, ilagay po natin sa ating pag-iisip na ito'y para sa ating tagumpay at pakinabang. At higit po sa lahat, upang mapapurihan ang pangalan ng ating Panginoon na tagapagligtas na si Jesucristo. Upang bigyan po siya ng parangal. Sa pamamagitan ng ating buhay, makita na mayroong isang tunay na Diyos na nagmamahal sa mga tao. At maging daan yun upang makilala rin nila ang ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Nawa po ay naging malinaw sa atin ang lahat. Salamat po.